Good morning sa inyong lahat. Today tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng Trello account para makagawa kayo ng project management and yung mga tasks na palagi nyong ginagawa. Pwede nyo magamit to sa schools, gagaya ng mga teachers and students, at kung ano man yung job na ginagawa nyo. So let's start. Buksan nyo lang yung Google. So once na ma-load na yung Google, type nyo lang sa screen or sa address bar trello.com. Press enter key. So mas maganda guys kung meron na kayong Google account kasi magla-login lang tayo doon. Click nyo lang yung login. Then puntahan nyo lang yung continue with Google. And i-click nyo lang yung account nyo. Lagyan natin yung password. So once na makalagin na kayo, papasok na kayo ngayon sa Trello. So sa Trello guys, pwede kayong makapag-add or gumawa ng team or pwede kayo ditong mag-monitor ng mga tasks ng bawat isa. Halimbawa, gusto mong gumawa ng project management or simple project board, remote team hub. So pumili ka lang sa mga templates. Kung gusto mo naman magsimula from the very start, click nyo lang yung create new board. Okay? So, click muna natin yung project management, kung ano itsura niya. Ito na siya. So, ito yung tinatawag natin ng mga cards. Pwede nyo i-edit yung mga to. Just click nyo lang siya. Okay? So, ganun din dito. Ayan. So, magagamit nyo to, especially kapag sabihin natin na meron kayong ginagawang project online and kung gusto nyo, bawat isa nakikipag-communicate sa bawat team member. So, kailangan nyo lang is mga email address nila para ma-add nyo siya sa inyong team. So, ang gawin natin ngayon, gumawa tayo ng from the very start, which is gagawa tayo from scratch. So, puntahan nyo lang guys yung create new board. Ayan, nakalagay dito, add board title. Sabihin natin, pangalan niya is web dev team. Tapos, click nyo lang team visible. Pwede siyang i-private, public. So, kung gusto nyo yung team lang, so ito lang yung makakapasok sa group natin na yan. Okay? Tapos, click nyo lang guys yung, ito yung color. Pwede kayo mamili. So, gawin natin blue. Then, create board. And from that, by default, pwede nyo nga ilagay yung mga gagawin nyo. Ito yung kasalukuyan yung ginagawa. At ito yung mga natapos nyo. Okay? So, halimbawa, sabihin natin is to do. Planning muna kayo. Ayun. So, enter lang kayo pagka magdadagdag kayo ng card. So, design. Tapos, implementation. And, sabihin natin coding. Ayan. Okay? So, once natapos na yung task na yun, pwede nyo siyang ilipat dito. Or sabihin natin yung planning, ano ba nang ginagawa nyo sa planning? Sabihin natin, doing pa lang. Ayan, pwede nyo siyang ilipat-lipat. Then, if you're done, lipat nyo lang doon. Sabihin natin, nasa design na kayo, design phase. Ayan. Pwede kayo magdagdag dito ng another card. Then, if you're done, lipat nyo lang dito. Okay? Tapos guys, kapag gusto nyo mag-invite ng mga kasama, syempre, commonly kung magde-develop kayo ng isang website, hindi lang ikaw dapat. So, type nyo lang dito yung email address ng mga magiging member and eventually makaka-receive sila ng notification sa kanilang mga email. So, once na i-open nila yon, makikita nila tong
itong web dev team na to. And through that, pwede na kayo mag-collaborate online. Okay guys, that's it for today. Sana may natutunan kayo. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye-bye!